Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Panginoon, narito po kami para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Mateo 24, versikulo 4 hanggang 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 4. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Yan ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Mag-ingat nga hindi tayo mailigaw ni numan. Yan ang sinasabi dito. Pinapag-ingat tayo ng Diyos. Mag-ingat tayo. Okay? Maraming mga tao nga ililigaw ang sinuman. Marami. Ililigaw ka. Tuturuan ka ng hindi tama. Hindi katotohanan. Yan ang sinasabi nga mag-ingat. Baka kayo mailigaw. Yan. Yan ang sabi dito sa verse 4. 5. Itong sinasabi dito sa versikulo 5. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Maraming magsasabi nga sila daw si Kristo. Kahit ngayon, mayroong umaangkin na sila raw ay tagapagligtas. Sila raw ay Panginoon. Maraming umaangkin yan. Yan ang sabi ng Panginoon, mag-ingat. Baka mailigaw ang marami. Pinag-iingat tayo ng Diyos na mag-ingat. Baka tayo ay mailigaw ng mga tao nga nagtuturo na hindi tama ang itinuro. Pinagpaingat tayo ng Diyos. Baka tayo ay mailigaw. Baka tayo ay madaya sa kanilang mga pananalita. Kaya mga kapatid, kaibigan, mag-ingat tayo. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Diyan tayo maniniwala kay Kristo. Siya lamang ang Panginoon na tagapagligtas. Diyan tayo maniwala kay Kristo. 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangang mangyari ito. Subalit hindi pa ito ang wakas. Mag-ingat. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat.
pero hindi pa ito ang wakas. Mangyayari ang mga gira. Ayan, gira. Magkakagira dahil sinabi ng Diyos. Pero huwag mangamba dahil hindi pa ito ang wakas. Yan ang sabi ng Panginoon. Pero mangyayari talaga nga magkakagira dahil sinabi ng Diyos. Huwag mangamba. Pero mangyayari ang gira. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 7. Itong sinasabi dito sa versikulo 7. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian lahat sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 7. Magkakalindol sa iba't ibang dako. Magkakagutom. Di ba? Ngayon, mahal ang mga bilihin, mga bigas, mahal. Umpisa na ito sa paghihirap. Pag magugutom ang tao dahil wala nang maibili, dahil napakamahal ang bilihin, ito ang sinasabi ng Diyos, nga magkakagutom, magkakalindol, kahit saang dako, may lindol. Yan. Pinaalam ng Diyos sa atin, nga ito ay mangyayari ito. Kaya mga kapatid, kaibigan, ang sabi ng Diyos, mag-ingat. Pinapagpaingat tayo ng Diyos. 8. Ito ang sabi sa versikulo 8. Ngunit, ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Sabi ng Diyos, pasimula pa lamang ito sa matinding paghihirap. Yan. Pinaalam ng Diyos nga ang mga kahirapang ito ay darating. Darating itong mga paghihirap na ito. Magkakalindol talaga to. Dahil sinabi ng Diyos, magkakagutom talaga. Dahil sinabi na ng Diyos. Kaya mag-ingat, sabi ng Diyos, mag-ingat. Pinapagpaingat tayo. 9. Ito ang sabi sa versikulo 9. Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ito, kapupuutan tayo sa lahat ng bansa. Tayong mga nananalig kay Kristo, tayong mga tumanggap kay Kristo, kapupuutan. Bakit? Bakit ito? Magalit sila dahil tayo ay nagsalita, ipinahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo. Ang mga masama ay magagalit dahil ipinakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo nga siya ang ating Panginoon nga tagapagligtas. Yung mga hindi naniniwala magagalit sa atin dahil ito ay katotohanan. Yan mga kapatid, kaibigan. Kaya nga pinagpaingat tayo. Dahil may mga tao nga galit. Yung sinabi pa rito, papatayin. Kaya yan ang mga delikadong mga panahon. Delikado talaga yan, mga panahon na yan. Dahil pag tayo ay
nangaral sa katotohanan, sa salita ng Diyos, galit sila. Sabi dito, papatayin. At kapupuutan. Papatayin, kapupuutan pa. Yan. Anong sinasabi dito sa versikulo 9? Kaya nga, mga kapatid kaibigan, pag ang salita ng Diyos, katotohanan, ang mga hindi naniniwala kay Kristo, galit sa mga nagpahayag sa salita ng Diyos sa katotohanan. Ayaw nila. Bakit? Katotohanan. Makikilala natin ang Diyos nga ating tagapagligtas, nga si Jesucristo. Basta ipahayag ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, makilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas, nga si Jesucristo. At kapupuotan at papatayin. Yan ang sinasabi dito sa 9. Delikadong mga salita ito. No, papatayin at kapupuotan, galit at papatayin pa. Ayan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 9. Ay mga kapatid kaibigan, ang sabi ng Diyos, mag-ingat. Mag-ingat tayo. Dahil lahat ng mga rito, dinaalam ng Diyos. Lahat ng mga kahirapan. Yes. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Maraming tatalikod. Sinabi dito, maraming tatalikod. Magtataksil. Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Ito ang delikado. Nakakilala ka na sa Panginoon, tatalikod ka at mapupuot sa isa't isa. Ayan ang mga delikadong bagay. Nga tumalikod at napupuot sa isa't isa. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 3. Versikulo 10. Versikulo 10. Maraming tatalikod. Tumatalikod. Magtataksil. Mapupuot sa isa't isa. Yan ang sinasabi sa versikulo 10. Maraming tatalikod at magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Ayan. Mga kapatid kaibigan, huwag tayo tumalikod. Patuloy tayo nga maglilingkod sa ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kahit anong mangyari, panghawakan natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya pinagpaingat tayo ng Diyos. Baka may tumalikod, hindi magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Magpatuloy tayo mga kapatid kaibigan. Kahit anong mangyari, kay Kristo tayo maglilingkod at magsasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. 11, ito ang sinasabi dito sa versikulo 11. Maraming bulaang propeta litin ko nga, maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Yan ang sinasabi. Maraming mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Anong ibig sabihin nito? Daming mga ngaral nga nagturo na hindi tama. Ililigaw nila ang kanilang mga tinuturuan. Dito mga kapatid kaibigan, ang itinuturo ay si Jesucristo. Si Jesucristo lamang ang ating Panginoon nga nagkatawang tao.
Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, mag-ingat tayo. Baka mailigaw tayo. Kasi maraming mga propeta nga ililigaw nila. Oh. Ibig sabihin, maraming mga ngaral nga magtuturo ng hindi tama. Ililigaw ang mga tinuturuan. Kaya, pinapagpaingat tayo ng Diyos. Baka tayo ay mailigaw. Yan. Ligaw nila ang marami. Turuan nila ng hindi tama. Oh. Siyempre, naligaw ka na pag ikaw ay naniniwala sa kanila. Pero dito, hindi ka talaga mailigaw. Dahil si Jesucristo ang ipinakilala nga siya ang Panginoon nga tagapagligtas. Hindi ka talaga mailigaw. Dahil siya ang Panginoon, ating Panginoon tagapagligtas. Kaya nga, kay Kristo tayo mananalig at maniniwala at umanggap. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para hindi ka mailigaw. Nino man. 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Mga kapatid, kaibigan, huwag tayo manglamig. Tayo ay mainit sa ating paglilingkod sa Diyos. Magpatuloy tayo. Dahil pag manglamig ka, delikado na. Tatalikod ka na. Mag-backslide ka na. Yan. Hindi ka na makita nga dumalo sa simbahan. Nanlalamig ka na. Yan. Yan ang ibig sabihin na nanlalamig na. Hindi na nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, kaibigan, huwag tayo manglamig. Patuloy tayo nga maglilingkod sa ating Panginoon. Ng ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Ayan. Yan ang ibig sabihin yan. Mga kapatid, kaibigan. 13. Ito ang sinasabi dito. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ano sinasabi dito? Ang magtitiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Kaya, ang sabi, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Magpatuloy tayo. Huwag tayo manglamig. Yan. Paglingkuran natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Yan, mga kapatid, kaibigan. Dito hindi talaga kayo mailigaw dahil tinuturuan tayo ng Diyos nga siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Lumapit tayo kay Kristo. Pag ang hanap ay kaligtasan, si Kristo ang lapitan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Ayan ang katiyakan ng kaligtasan. Hindi talaga tayo maligaw. Basta manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan, mga kapatid, kaibigan. Maliligtas tayo dahil si Kristo ang tagapagligtas. Last verse, 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At
pagkatapos ay darating ang wakas. Ipahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo, lahat ng bansa, para makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Pag naipahayag na ang kanyang salita sa buong mundo, darating na ang wakas. Ito ang pinakamahirap pag dumating ang wakas, tapos hindi tayo nakahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Nakakatakot ito, mga kapatid kaibigan, pag dumating ang wakas na hindi tayo handa pagdating ng ating Panginoon. Dahil pagdating ng ating Panginoon, bigla itong magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag, buwan hindi na magliliwanag, bituin malalaglag. Ayan ang wakas. Ay nakakatakot pag hindi tayo handa. Paano ba paghanda? Paano ba pagtiyak sa kaligtasan? Ganito. Manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang paghanda, nga tayo ay nakapaghanda dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Wala kang dapat ikatakot pag dumating ang wakas. Bakit? Tiyak ang iyong kaligtasan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong gagawin pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Pag masama ka, huwag ka nang magpakasama. Magpakabuti ka, magpakabait ka. Dahil bagong nilalang ka na. Isang beses lang si Kristo na ipako sa cross. Hindi na maulit yon. Kaya nga, bagong nilalang ka na, huwag ka nang gumawa ng masama. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ang sinabi ng Diyos, nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5:24. Wala ka ng hatol. Oh. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Buhay pa, nakatawid na sa kamatayan. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay ka pa. Hindi kapag patay na. Yan. Anong gagawin matapos kang mabautismahan? Sundin ang mga utos ng Diyos. Anong utos yon? Yung 10 utos nga isinulat ng ating Panginoon sa 2 tapyas na bato. Daliri ng Panginoon ang isinulat ng kanyang mga utos. Oh, daliri niya isinulat sa 2 tapyas na bato. Hindi yan ang binura na utos. Pasunod yan. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Patupad ang kanyang utos. Pasunod ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit
sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinabi ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos, nandyan ang palatandaan ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa mga nakakilala sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kilala ng Diyos yung sa Kanya. Kaya naglagay siya ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ginawa ng Diyos na palatandaan sa mga kanyang mga hinilang, mga nilalang, mga anak. Dahil, nung ginawa itong mundo na ito, lahat, ginawa ng Diyos, langit, lupa, dagat, pati tayo, nilalang ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, siya nagpahinga. Ayan ang sinabi ng Diyos. Nagpahinga siya sa ikapitong araw. Bakit? Napagod ang Diyos? Sinabi niya magpahinga? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi niya yon para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa Kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan ang sinabi ng Diyos. Naglagay siya ng palatandaan sa mga nakakilala sa Kanya. Yan. Ang Sabat, ikapitong araw. Dahil, ang sabi ng Diyos, magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Anong araw yun nga patrabahuin tayo ng Diyos? Linggo, magtrabaho. Lunes, magtrabaho. Martes, magtrabaho. Miyerkules, magtrabaho. Huwebes, magtrabaho. Biyernes, magtrabaho. Hanggang Biyernes, magtrabaho ang tao, sabi ng Diyos. Kaya ang ikapitong araw ay banal. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Kanya. Ang ibig sabihin ng magpahinga, hindi tayo matutulog. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan ang sabi ng Diyos. Sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. Versikulo 22. Versikulo 23. Mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga sa Biblia mo, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Hindi sinabi ng Diyos, Israel o Hudyo lang ang pumunta ron para sumamba. Lahat ng bansa pumunta ron para sumamba sa Diyos. Pero mga kapatid kaibigan, ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapunta ron, hindi makapagsamba ron. Ang mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba ron, yun lang ang makapunta ron. Dahil ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, iba ang destinasyon nun. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Kaya mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kumpleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, si Jesucristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo ng bautismo. Kautosan, tinuturuan tayo ng pagsunod sa kautosan. Araw ng gusto ng Diyos na sambahin siya, tinuturuan tayo.
Anong araw? Sabat. Ikapitong araw. Dahil sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ay Sabat. Final na yon. Bagong langit, bagong lupa na. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na ito. Ito katawan ko nabubulok. Palitan ito ng katawang hindi na nabubulok. Yung katawang panlangit ang ipapalit. Hindi na mamatay kahit kailan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Itong salita ng Diyos. Ito katotohanan. Pag kayo'y naniniwala, ay magkita tayo doon sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon na tagapagligtas. Sambahin natin ang Diyos doon sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Ayan mga kapatid, kaibigan, katotohanan, hindi mailigaw basta kayo naniniwala. May panambahan doon sa bagong langit. Sabat ang samba doon, hindi linggo. Ayan mga kapatid, kaibigan, hanggang dito na lang tayo mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.